James chapter 3, verse 13. Verse 17. Ito naman yung tinatawag na heavenly wisdom. If you are truly a genuine Christian, ang nasa isipan mo ay talisay. Ibig sabihin pure. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Huwag nating i-combine. Di ba, di ba? Ano pa? Mapagpayapa, gentle, maamo, mercy, mahabagin. Ako ay Kristiyano, ang Diyos ko ay mahabagin. Ako ay mahabagin din. Pero pagdating sa pakikipagkapwa, wala, habag. Kung totoong kinahabagan ka ng Diyos, dapat makita sa atin. Meron ka ring habag. Di ba, pag may nakikita ka na someone who is less privileged, parang kinukurot yung puso mo. Di ba, di ba? Lord, gusto ko siyang i-bless. Amen. That is a pure heart. Amen. Meron kang kahabagan. Meron kang good fruits. Ano pa yung good fruits? Kagandahan ugali. Love, joy, peace. Pagpipigil sa sarili. Kasiyahan sa pagsamba. Amen. Sino yung pumunta dito 100% masaya? Amen. Without partiality, without hypocrisy. Di ba, di ba? Ang daming ganito, Pam. Tayo ay very religyoso, 2 hours kapag Sunday. Paglabas, nagtatang sa mga chismis sa labas. Verse 18, ngunit ang bunga ng katwiran, the fruit of righteousness na itinatanim ay itinatanim para sa kapayapaan, para doon sa mga gumagawa ng kapayapaan. Dahil ang totoong Kristiyano, ang totoong genuine Christianity, merong kapayapaan. That's why, remember the Lord Jesus, when He come to the synagogue, ano laging sinasabi? Peace be with you. Peace be with you. When He read the scripture, before He read the scripture, peace be with you. This is the book of Isaiah, peace be with you. Amen. Because He is the Prince of Peace. Tagapamagitan, tagapagpapayapa. Bakit, Pam? There is a blessing in there. There is a blessing. Matthew chapter 5 verse 9. Blessed are those who are peacemakers, for they shall call to be the Son of God. Pastor, I am the Son of God because I am Christian. Makikita ba sa gawa? Amen. Hindi po tayo dito paramihan, Pam. Paramihan ang nakaupo dyan. Pabaguhan tayo na buhay. Pabaguhan ng ugali. Dahil I tell you, Pam, kung mababago ang ugali natin, kung meron tayong compassion to save the lost, strengthen the weak, I tell you, Pam, yung panalangin mo has power to manifest. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sino yung tinutukoy na peacemaker? Amen. Hindi yung Secretary of Defense ang peacemaker. Ang mga peacemaker na tinutukoy dyan, mga tunay na anak ng Panginoon. Dapat maghahari sa atin. Pag merong division tayo nakikita sa pamilya, sa church, di ba? Ito yung pagkakataon natin to stand in the gap. Amen. Taga Roma, verse 8-9. Ngunit hindi na kayo ng buhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan na nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang tao. If we are led by the Spirit, we are always looking, focusing on Jesus. We are always looking, seeking the kingdom. Ano man ang ginagawa nyo, do it for the glory of the Lord. Amen. Ang mga genuine Christian, nasasaktan ba sila? Yes, nasasaktan. Amen. Pero yung sakit nila, they will not carry the burden. That's why the Bible says, if anyone among you have heavy laden, come to me and I will give you rest. Kahit nasasaktan ka, Pam. Sabi ng isang apo, bigyan mo nga ako ng advice. Ang sabi ng lolo, ikaw naman, nag-away na naman ba kayo? Ay, yung mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Igalang ninyo ang inyong mga asawa. Apo, para yan sa lola mo. Lo, bakit anong ginagawa sa'yo ni lola? Ay, inaaway ako. Binubugbog ako. Anong ginagawa niyo, Lo? Niyayakap ko na lang siya. Sabi ng apo, ang galing ng lolo ko. Inaaway na siya ni lola. Niyayakap niya pa rin. Minamahal niya pa rin. Sabi ng apo, Lo, saan niyo pa natutunan yan? Sa church ba? Hindi. Lo, saan niyo natutunan yan? Sa seminaryo ba? Hindi, apo. Ay, Lo, saan niyo pa natutunan yan? Apo, kay Mayweather. Panoorin mo, pag binububog si Mayweather, niyayakap niya, kaya ganun si lolo mo. Amen! Matthew chapter 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. That is true Christianity. At hindi mo lang iibigin, ipapanalangin mo pa ang umuusig sa'yo. Sino ang gumagawa niyan, Pam? Mahirap? Mahirap, Pastor. Hindi mo lang alam, nasaktan ang aking kasing-kasing. Amen. Kaya ako ngayon nagkakasakit dahil sa kakaisip sa problema. Amen. Kaya hanggang ngayon inuubo si Pastor. Bakit po? Sabi ng Panginoon sa akin, anak, you need to discipline yourself.
If you discipline your spirit, you need to discipline your physical. Amen. Huwag natin sisihin si Satan. Walang kinalaman si Satan. Kaya yung sa mga namiminturan, di ba? Sometimes God allow the problem. Sometimes God allow Satan because we give the legality to Satan. And most of all, many believers allows the devil to afflict us. That is the reality. Pero kung tayo mamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano, Pam, ibigin, ipanalangin. Amen. Sinong may kaaway in the past? Wala na mag-amin. Ayan, may nag-amin. Thank you, Jesus. Yan ang totoong Kristiyano. Sinong may kasamaan ng loob in the past? Hanggang ngayon, naaalala mo pa rin. Pastor, pinatawad ko na siya. Pero pag naiisip mo, grabe sir kang ginawa niya. Tapos nakita mo pa siya. Ikaw na naman. Kaya himbis na magsalubong kayo, anong ginawa mo? Hindi kita papansinin. Amen. Nagkita pa kayo sa church. Siya nandoon, doon ka sa kabila. Welcome to the family. Welcome to the family. Lahat na kamaya mo. Pero yung nag-iisang nagbigay sa'yo ng sugat sa iyong kasing-kasing, siya lang hindi mo nakamayan. Sadya mo walang ganyan. Amen. Patawarin ko yung kaibigan ko. Madaling gawin yon. Pero yung kaaway, Pam, yung nakasamaan ng loob, mahirap yun, Pam. Pero wala tayong magagawa. Amen. Upang kayo maging tunay na anak ng Amang nasa langit. Pagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ganyang kabuti ang Panginoon natin. That's why we are almost descendant in the Abrahamic covenant. Kahit ang mga masama, kahit ang mga believer, nagpapaulan ng Panginoon, nagbibigay ng biyaya. Do you know, Pam, when the prophet of God was in Dubai, na-miss po siya sa karakter ng maraming mga Muslim. Amen. That's why they are in the progressive countries. Reklamo. Diba? That's why yung government ng Dubai, they keep on loving its people. Binibigay yung mga pribileyo, libre yung ganito, libre yung ganyan. Amen. How much more tayo pa mga tunay na Kristiyano? Amen. If we embrace true Christianity, magreklamo, at the same time you want a business, iwasan ang magreklamo. Amen. Natandaan ko yung testimony ni Sister Susan. Pag mayroong mga maraming panindang tira, break even na lang. At least mapakinabangan daw kaysa masira. Amen. That's good. Good principle po yan. Amen. Pwede pong pahiram? Anong nakikita niyo sa tubig, Pam? Plastic bottle. Amen. Alam niyo kung magkano to, Pam? Magkano bili natin? 30. Pag binili natin sa store, 30. Pag sumakay ka ng sugo sa barko, dudoble ang presyo nito. Magiging magkano na? 50. Pag sumakay ka ng eroplano, magkano na? 100 na to. Mahal na ang presyo. Pero parehas lamang tubig. Tama, mali. So what is the difference, Pam? Yung location. Di ba? Sometimes, if you are feeling sick, feeling alone, feeling unworthy, sometimes hindi ikaw ang problema. Ano yung problema? Yung lugar minsan na kinakatayuan mo. Amen. Amen. That's why, kapag nandoon ka sa lugar na kinakatayuan mo, nandito ka ngayon sa Jaom, adapt the principle, adapt the teaching, para masabi mong taga-Jaom ako. Amen. Amen. Kasi kung nandoon ka sa eroplano, ang presyo 100 pesos, meron ka bang magagawa? Wala ka magagawa. Kung gusto mong inom, bibili ka. Hallelujah. What does it mean, Pam? Sometimes the problem is not us. Sometimes we need to choose what is surrounding with us. Amen. That's why in the book of Corinthians chapter 15 verse 33, piliin natin yung mga kaibigan natin, yung makakasalamuhan natin. Because bad company corrupt good character. We need to choose. That's why here in Jaom, nagahari ang pag-ibig ng Panginoon. Shall we stand in the presence of the Lord, Pam? Hallelujah. I receive by faith every words and declaration. I receive your words. Walang gawain ang kaaway na makapagnanakaw nito. I live in genuine Christianity. My character walk in the footsteps of Christ. Every spirit of manipulation, control and intimidation, spirit of seduction, rebellion, deception is being rebuked now and rendered powerless in the name of Jesus. Every pattern of the enemy
associated with witchcraft, associated with wizard and witches, wizard and witches, every spirit every spirit, practicing Illuminati, practicing black magic, black magic, in combination, in combination, every false authority, every false authority, I hereby decree and declare, I hereby as a child of God, as a child, be broken now, be broken now, in Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. I receive your word today. I receive your I receive my portion today I receive my portion today. through my sacrifice as a child of God, As a child, as a born again, as a born again, as a disciple of Christ. as a disciple of Christ, All my family all my family will be saved will be saved because of my sacrifice. because of my sacrifice. In Jesus' mighty name. Jesus. Everybody say amen. Amen. Your glory is tangible in this place. Thank you, Father. Tangible in this place. Lord, you're doing something great. Great. Awaken supernatural faith. Supernatural faith. Yahweh. His name is Yahweh. Elohim. Shaddai is a mighty God. He is Jireh, the God who will provide. Adonai. Your glory, O God, is tangible upon this place. Glory. All the desire of your people shall come to pass. Lord, we're doing something great. Let the faith of your people awaken, that every desire shall come to pass. La brasa kaya pandere gantrabus. Mezel brandere gantremande. Rakata ya bababa. Need to experience every impurities, limitation. Those spirit bringing demonic oppression, division, faction, kahalayan, kalaswaan, galit, both, unforgiveness. Your time is up. This is the time that your people will edifying. The people of God will edify themselves in the name of Jesus. We will go into your houses, into your room. Isipin niyo po, family, yung inyong tahanan. Isipin niyo mga membro ng pamilya. Even in our sahigaan natin, there is what we call bed of affliction. Bed of affliction. Some others, hindi makatulog. Those are bed of affliction. Those are spirits right now. Be gone in the name of Jesus. Every impurities in your house, in the name of Jesus. Let the angel of the Lord encamp to your people. Let the angel of the Lord, those warring angels, encamp every houses of your people. Rebabababababa. Remazeki erabrandre lekantrabus. Yung nakakaramdam ng limitation, physical, mga sakit sa katawan, sakit sa puso, sakit sa dugo. Your time is up. We're gonna finish our race. Month of March is our portion. Strength, purity shall be our portion.